And po, good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating daily morning devotional. At ang manguna po sa ating devotional ngayong umaga ay si Sister Sam Manjola. Pero bago po yon, tayo po ay aawit ng opening song and opening prayer po ni Sister KD. So ngayon po tayo na po ay umawit na ng ating opening song. Let's pray, dear Heavenly Father. I thank you for the wonderful uh, good night's rest that you have given to us. Thank you for waking us up again and giving us your life and strength. We ask again for your guidance for this morning as for the speaker as they impart the message to us. And may this message resonate with us and may we tread in our lives. And please, your loved ones are not with us. Please heal the sick. Please touch them with your healing hands. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, magandang umaga sa ating lahat and welcome back sa ating daily morning devotional. Ako po ang inyong speaker sa umagang ito at para po sa ating devotional, meron po title na Abundant Grace for Obedience. Mabasa po natin ito um, sa The Faith That I Live By, The Faith I Live By, March 24.
So sabi po sa ating key text, "For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace." Sabi po sa ating unang paragraph, "It is the sophistry of Satan that the death of Christ brought in grace to take the place of the law. The death of Jesus did not change or annul or lessen in the slightest degree the law of the Ten Commandments. The law of Ten Commandments. That precious grace offered to man through a Savior's blood establishes the law of God. Since the fall of man, God's moral government and His grace are inseparable. They go hand in hand through all dispensations. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other." Psalms 85, chapter 85, verse 10. So, ayun nga po. Dito po sinasabi sa atin na hindi po ni-replace ang grace yung batas ng Panginoon. So, may iba pong taong nag-iisip na dahil nga, just because namatay si Kristo, ibig sabihin yung law hindi na daw importante. Pero sabi dito, ay yung idea na po or yung pag-iisip na yun ay nanggagaling kay Satan. Kasi sabi dito, instead nga, yung sacrifice na binigay po ni Kristo ay mas nagpalakas pa at mas nagpa-confirm pa dun sa batas ng Panginoon. Kasi ang batas nga po ng Diyos at ang kanyang biyaya or ang kanyang grace ay nag-work together hand in hand nga po. Dahil ang kanyang grace ay nagpapatawad at nagliligtas sa atin, while His law ay pinapakita sa atin kung paano dapat tayo mamuhay. At nga po, sila ay hindi magkaaway o nagko-conflict sa isa't isa. They are united in love, mercy, at truth. Sabi po dito, each law of God is an enactment of mercy, love, and saving power. These laws obeyed are our life, our salvation, our happiness, our peace. Obedience to His statutes and laws in the life and prosperity of His people. So, ayun nga po, ang batas po ng ating Panginoon ay hindi ibig sabihin, ay nandyan para, hindi para mapahamak tayo. Pero, ayun nga, nandyan sila dahil ito ay act of love or acts of love at mercy ng ating tagapaglikha. So, kapag sinunod natin yung kanyang mga utos, gagabayan nila tayo para sa mas magandang buhay. Dahil ang obedience ay nagdadala ng kapayapaan, ng kasiyahan, at ng tunay na kaligtasan. Kasi tayo ay namumuhay o we are living the way God designed us to live. So, kapag sinunod natin yun, magiging masaya talaga tayo. At dito po sinasabi dito na yung obedience nga din po ay nagli-lead ng buhay o sa buhay natin, um, sabi dito, it leads to life and prosperity. So, kung hindi lang tayo mabubuhay ng matagal, kundi tayo din ay lalago. Kasi kapag sinunod nga po ng mga tagasunod ni Kristo o ng Panginoon ang kanyang mga commandments, they experience blessing at hindi lang materialistic mga bagay, pero spiritually din. So, ibig sabihin, um, na namumuhay tayo o we are living a life that is stable, meaningful, at mas malapit sa Panginoon. Sabi po dito, the influence of a gospel will not lead the sinner to look upon the salvation of Christ as a matter of free grace while he continues to live in transgression of the law. He will reform his ways, becoming loyal to God through the strength obtained from his Savior, and lead a new and purer life. So sinasabi po dito na yung true understanding daw po ng gospel ay hindi po nag-make sa tao, hindi ginagawa yung tao careless about um, sa pagkakasala. Kasi instead, sinasabi po dito, it leads to a real change. So, tunay na pagbabago na ang tao na nag-accept kay Kristo ay hindi po siya continually na namumuhay in a disobedient way. Pero sa pamagitan nga po ng kalakasan na ibibigay ni Kristo, ay sila po ay aalis o tatalikod
sa paggawa ng kasalanan. Kasi sabi dito, become faithful to God and live a cleaner and and better life. Ayan. So sabi po sa next paragraph natin, as the sacrifice in our behalf was complete, so our restoration from the defilement of sin is to be complete. No act of wickedness will the law of God excuse. No unrighteousness can escape its condemnation. The ethics of the gospel acknowledge no standard but the perfection of the divine character. The life of Christ is a perfect fulfillment of every precept of the law. So sinasabi po dito na yung sakripisyo ni Kristo ay kumpleto. So ang ating pagbabago ay dapat kumpleto din. Dahil yung batas nga po ng ating tagapaglikha ng Panginoon ay hindi po niya ini-ignore ang kasalanan. Kahit maliit man po ito, ay hindi po niya papalagpasin. Kasi sabi dito na ayun talaga ay unrighteous at hindi tama. So, yung gospel daw po ng Panginoon tinatawagan tayo para mag-aim para sa mas magandang buhay na nagre-reflect ng perfect character ng Panginoon. Just like Jesus did. Kasi si Kristo nga po ay perfectly inobey niya po ang bawat commandment ng Ama. Pinapakita sa atin kung ano ang tama o pinapakita sa atin kung ano yung true righteousness, um, kung ano talaga ang true righteousness. Kasi, at sabi po dito, He said, I have kept my Father's commandments. His life is our example of obedience and service. God alone can renew the heart. It is God which worketh in both you both to will and to do of his good pleasure. But we are bidden work out your own salvation. So, ayun na nga po, sinasabi dito na katulad nga po si Kristo, sinunod niya yung mga commandments ng kanyang Ama, siya po yung living example natin at hindi po natin mababago ang ating sarili on our own. Kasi sabi dito, God works in our hearts, nagbibigay sa atin ng desire at ng kalakasan para gawin kung ano ang tama. Pero ayun nga po, we also have a part to play. We must choose to follow Him and actively live out our faith. Sabi po dito, to the obedient child of God, the commandments are a delight. So sa mga ibang tao nga po talaga na nagmamahal sa Panginoon, ang kanyang mga commandments ay hindi burden. Ito po ay nagbibigay sa kanila ng sigla. So dapat ganun din po sa ating mga Kristiyano talaga. We should find God's commandments a delight and dapat matuwa po tayo at hindi po siya burden. Kasi sabi dito, obedience becomes something we want to do, not something na we are forced to do. Dahil nga po, gagawin po natin dahil nagbago ang ating mga puso. Ayan. So, ang devotional po natin sa umagang ito ay pinapakita nga po yung grace at ang batas po ng Panginoon. Sila daw po ay hindi nag-oppose, pero sila po ay nag-work together para po tayo ay iligtas at gabayan tayo. Dahil po ang grace ay nagpapatawad sa atin at nagbibigay sa atin ng lakas, while ay nga po, yung batas nga po o yung law ay pinapakita sa atin kung ano yung tamang daanan. So, ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay nagli-lead sa obedience at sa pagbabago ng buhay at hindi pagpapatuloy ng kasalanan. Kasi si Kristo nga po ang ating perfect example and sa pamamagitan niya, God help us obey. So, ayun nga po, kailangan talaga nating i-truly accept ang biyaya ng Panginoon dahil we will learn to love His commandments at mamuhay po tayo ng buhay
na nire-reflect po ang kanyang kabutihan. So dito po nagtatapos ang devotional natin sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat. Ayan po, maraming salamat Sister Sam. So, yun nga pa 'no na pinakita dito na yung buhay ni Jesus ay nagpakita sa atin ng perfect example ng, obedience at, faithfulness sa utos ng Diyos. So, alam po natin na sa ating mga sarili ay hindi po natin kayang baguhin ang ating mga puso. Ngunit ang Diyos po ang, gumagawa sa atin at binibigyan tayo ng lakas na gawin kung ano ang tama. So, ito po yung, part natin na mag-cooperate sa ating, Panginoon at piliin na sumunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban araw-araw. So, kung atin pong kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa Diyos ay ang Kanyang mga utos ay hindi po maging burden sa atin kung hindi kagalakan. So, tayo na po ay umawit na ng ating closing song and closing prayer po ng ating speaker. Tayo po'y manalangin. Let's pray for and heaven. Thank you for the wonderful night that you've given unto us and for waking us up again this morning, for giving us new life and strength, and for gathering us again as we have our morning devotional. Father, thank you for the wonderful message that we have heard. Please help us to apply the message that we have heard in our hearts and in our minds, and that we may share it in our daily lives into the people who are around us, so that we may become children that you would like us to be. Father, I also ask you to please continue to guide and protect us throughout this whole day. And please continue to guide our loved ones who are not with us. Please protect them as you're protecting us as well.
please forgive our sins that we have committed against thee, and please heal the sick, touch them with the healing hands. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. At dito pagtatapos ang ating morning devotional at maraming salamat sa mga nakasama po natin ngayong umaga at ini-invite ko po kayo muli na samahan kami sa evening devotional na 6 p.m. at morning devotional po ng 5 p.m. Ulit po, good morning po sa ating lahat and God bless.